Hindi lang tooth decay ang pwedeng maging resulta ng kapabayaan sa ngipin. Isa sa maaaring maging matinding epekto nito ay ang tinatawag nating oral cancer. Malaki kasi ang scope ng cancer, ano? Ngayon, ang oral cancer, meron tayong tinatawag na cancer sa dila, no? Meron tayong cancer sa labi, may mga ganyan. Merong cancer sa gums. Kadalasan sila yung mga naninigarilyo, mahilig uminom ng alak, at saka may history ng syphilis, no? Kasi kung ikaw mahilig manigarilyo, mahilig uminom, sexually active ka ng paiba-iba ang partner mo, na nakukuha mo rin sila sa iba't ibang tao, sila yung mga kadalasan nagkakaroon ng sakit ng different types ng oral cancer. Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng oral cancer. Mga sugat sa labi, dila at iba pang mga parte sa loob ng bibig na matagal maghilom. Mga puti at nagtutuklap na bahagi sa loob ng bibig. Pagdurugo ng gilagid. Pagmamanhid ng anumang bahagi sa loob ng bibig. Pamamaga ng labi, gilagid at iba pang mga bahagi sa loob ng bibig, masakit man o hindi. Upang maagang malaman ang oral cancer, inirerekomenda ng mga dentista ang pagsasagawa ng mga tests. Dito rin malalaman kung paano ito gagamutin at kung ang oral cancer ay benign o malignant na. Noong 2012, sinasabing mas maraming taong nagkakaroon ng oral cancer mula sa pakikipagtalik. Ayon pa sa naitalang survey, mas malaki ang posibilidad ng mga Pilipino na sexually active mula 15 to 24 years old ang magkaroon ng oral cancer. Kung gaano karami ang mga paraan ng pangangalaga ng ating mga ngipin, ganun din karami ang mga sakit na maaari nating makuha kung pababayaan natin ang mga ito. Kaya naman, huwag tayong tamarin sa pagsasagawa ng proper oral hygiene para ang makuha natin mga benepisyo at hindi perwisyo.